Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ngayong araw na ito ating bibisitahin ang Manila Cathedral Church. Ang Katedral Basilica ng Maynila ay ang tanyag na simbahang Katolika na matatagpuan sa Maynila sa bansang Pilipinas. Ito ay ginawa bilang pagpaparangal sa pinagpalang Birhen Maria bilang kalinis-linisang paglilihi, ang punong pintakas ng Republika ng Pilipinas. Itinatag noong 1578, sa kautusan ni Papa Gregorio VIII, na matatagpuan sa Kalye Andres Soriano, Jr. Dating Kalye Aduana, Intramuros, Maynila. Ang katedral ay mismong nagbigay ng parangal bilang punong basilika ng Pilipinas at ang pinakamataas na luklukan ng arsobispo sa bansa. Ang katedral ay ilang beses na napinsala at nawasak dahil ang orihinal na katedral ay itinayo sa 1581. Ang ikawalo at kasalukuyang pagkakatawang tao ng katedral ay nakumpleto noong 1958. Bilang si Maria ang punong pintakasi ng Pilipinas. Ang Katedral ng Maynila ang siyang sentro ng pananampalatayang Katoliko magpahanggang ngayon. Halina't ikutin natin ang ilang makikita sa loob ng cathedral. Kami ay nagtungo muli sa Intramuros, Manila at tumungo sa San Agustin Church na matatagpuan sa General Luna Street, Metro Manila. Ito ang unang simbahan na itinayo ng mga Kastila sa Luzon. Noong araw ay yari ito sa kawayan at nipa lamang at nakumpleto taong 1571. Nakaranas ng pagkasunog noong Desyembre taong 1574 sa kasagsagan ng paglusob sa Maynila. Hindi rin naging ligtas sa mga magnanakaw ang naturing simbahan ng San Agustin dahil sa puwersang Briton na siyang sumekop sa Maynila noong 1762 sa kasagsagan ng digmaan ng halos 7 taon. Taong 1854, isinagawa ang renobasyon sa simbahan sa pamamahala ng arkitektong si Luciano Oliver. Noong 3 ng Hunyo taong 1863, niyanig ng pinakamalakas na lindulang Maynila na nag-iwan ng malaking pinsala sa lungsod. Tanging ang simbahan ng San Agustin lamang ang hindi napinsala sa lungsod. Ngunit isang serye ng lindol ang muling yumanig sa Maynila noong 20 Hulyo taong 1880 at sa pagkakataong ito. Nag-iwan ang lindol ng isang malaking lamat sa kaliwang kampanaryo ng simbahan bagamat pinaayos ang lamat. Permanente din niba ang kaliwang kampanaryo gaya ng nakikita sa kasalukuyan. Noong sinakop ng mga Hapon ang Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang simbahan ay ginawang kulungan ng mga preso. Sa mga huling bahagi ng labanan sa Maynila, daan-daang mga residente ng Intramuros at mga klero ang binihag ng mga sundalong Hapon sa loob ng simbahan, at karamihan sa mga ito ay napatay sa kasagsagan ng labanan. Ang malaking istruktura ng simbahan, ang disenyo at karangyan ng loob ay siyang pininta ng 2 Italyano na nagtagumpay sa pagbuo ng simbahan. Sa kasalukuyan ang ganda ng simbahang ito ay tinatamasa at napapasyalan ng mga Pilipino at turista.
Hangad namin na mabisita nyo ang lugar at ng inyong matunghayan ang ganda at tatag ng unang simbahan sa Luzon. Ang San Agustin Church. Hanggang sa muli mga ka-Laestro.